Yan, hello po, kamusta na po kayo 'no? So, tayo ay yan, okey. Mhm, hmm, yan, yan. Okey, saglit, Hans van der Paas, hello. Hello also, good evening, good evening. Yan, okey, okey, okey. Mhm, okey, yan. So, sige guys, share lang tayo, share natin yung ating live. Kayo din po baka gusto niyong i-share yung ating live, paki-share na rin po 'no, 'yan, okey. At, hi din po kay Hans van der Pas at saka kay June Realibit, 'yan. Hello po. Good evening Admin Rich, June Realibit, good evening din po sa inyo 'no. Salamat po sa panonood, 'yan. Arnold P. Hamindang, hi. Hi din sa inyo. Yeah, okey. At saka kay Ark 'no, maraming salamat sa pag-drop by, 'yan. So, share lang natin saglit guys, yung ating yung ating live. I-share lang natin saglit, 'yan. So 'yan nga mga kaibigan 'no, ang topic po natin, ano nga ba talaga yung tunay na nangyari 'no, dito po sa pagre-relieve 'no, kay General Torre. So ito po ngayon yung usap-usapan sa social media. So may iba pa po tayong topic pero ito po muna yung uunahin natin 'no. So ano ba talaga yung nangyari kay General Torre? Bakit ba talaga nagkaganito 'no? So eto nga po, tuwang-tuwa na nga po yung mga DDS kasi, natanggal na nga daw po sa puwesto 'no, si General Torre. So talagang tuwang-tuwa sila. At, ang sabi ng iba 'no, ng aasar ng mga DDS, sinasabi nila, "Ay mabuti nga, karma yung nangyari 'no." So, eto mga kaibigan tignan natin, siyempre yung unang-unang reaksyon natin dito ay medyo, dismayado tayo dahil alam naman natin na si General Torre ay isang mabuting pulis at, siya po ay, napakarami po niyang nagawa para sa Administrasyong Marcos 'no. Siya lang po ang nakagawa nito. Yung mga assignment na binigay sa kanya ay napakahirap 'no, katulad na lang po ng paghuli kay, pagpapasuko kay Kibuloy, napakahirap ng gawin mga kaibigan 'no. Nagdala po siya ng libo-libong mga pulis doon sa, Davao at, kita mo naman ilang umabot din ng weeks 'no mga kaibigan yung kanilang, pagpapasuko kay Pastor Apollo Kibuloy 'no, yung meron pa sa kanilang mga nanghaharas, andiyan yung wino-water cannon sila 'no, ng bombero, andiyan yung, tauhan at ng mga members ni Kibuloy at pati andiyan din yung mga harassment sa kanya ng mga senador na mga pro Duterte 'no. So kung titignan natin mga kaibigan, kung ibang pulis ang inutusan nun, malamang hindi talaga nahuli, hindi napasuko si Kibuloy kasi talagang NBI nga 'di ba, NBI, Davao ay kakampi 'no, kakampi doon sa kay Kibuloy kasi, sabi nga na yung NBI Davao noon
nung wala pa si ano, wala pa si PBBM, hindi pa nare-reshuffle din yung NBI Davao, ay talagang mga pro Duterte 'no, bata ni, dating Pangulong Duterte 'no. So, nakita natin na napakahirap ng dinanas 'no ni PNP Chief, General Torre. Hindi pa nga siya PNP Chief 'no mga kaibigan 'no, hindi pa po siya PNP Chief during that time. Tapos, alam din natin yung kung paano niya hinuli si dating Pangulong Duterte. Walang makakagawa nun mga kaibigan, siya lang. Kung inutos yun sa ibang mga pulis malamang hindi yun nahuli 'no, hindi naisakay si dating Pangulong Duterte sa airplane papuntang Dahig kung iba ang inutusan. Pero dahil nga si General Torre ang inutusan, matapang, matibay ang loob at talaga namang, walang sinasanto 'no, basta basta talagang ang kanyang misyon ay kanyang gawin, talagang napakatapang. Kaya tayo mga kaibigan ay dismayado tayo sa nangyari, sa totoo lang 'no, dismayado talaga tayo dahil nga sa nangyaring ito. Dahil sa tingin ko mga kaibigan 'no, ang PNP chief na talagang makakapag-ayos talaga ng pulisya ay si General Torre 'no, para sa akin. At napatunayan niya na 'yan mga kaibigan sa 2 buwan na siya ay nag-stay sa PNP 'no. Ang dami na niyang mga reforma na ginawa. Katulad na lang ng 5 minutes, yung 911 na 5 minutes response ng mga kapulisan. Ay talaga namang napakaganda, pati yung mga ginawa niyang reforma 'no sa loob ng PNP at ang PNP ay wala na sa kumbaga yung mga kapulisan ay wala na sa presinto, sila ay nasa telepono ng mga Pilipino. So ang ganda mga kaibigan kung titingnan natin ay talagang nakakadismaya kung titingnan natin 'no at our first reaction gano'n mga kaibigan na nadidismaya talaga tayo 'no. Pero ano ba talaga, bakit ba talaga nangyari ito 'no? So, um, naniniwala ako mga kaibigan na everything happens, with a reason 'no, na lahat mga kaibigan na nangyayari sa buhay natin ay may purpose 'no. May purpose ang Diyos para sa atin at naniniwala ako na merong greater task na ibibigay kay PNP Chief, General Torre. At eto nga ang sinabi din 'no ni Yusek Attorney Claire Castro na merong mas napakabigat 'no na responsibilidad na ibibigay nga kay General Torre. So, sa ngayon hindi pa sinasabi ni Yusek, Attorney Claire Castro kung ano ito. Pero malamang sa mga susunod na araw ay malalaman natin kung ano itong ibibigay sa kanya 'no na napakabigat na task. Sinabi po 'yan ni Yusek, Claire Castro 'no na eto palang si PBBM, meron talaga siyang original na plano para kay PNP Chief General Torre. At ang, sabi nga po ni Attorney Claire Castro, ang plano talaga ni PBBM ay ilagay si General Torre sa isang task, sa isang trabaho na talagang siya lang ang puwedeng gumawa. Yung bang tipong siya lang talaga ang makakagawa dahil sa kanyang tapang, sa kanyang angas, sa kanyang galing, siya lang talaga ang kayang gumawa nun. At yun daw 'no, ang sabi ni Yusek Attorney Claire Castro ay sana lang 'no, sana, tanggapin ni General Torre yung iaalok sa kanya ni PBBM. Kasi meron daw talagang plano si PBBM kay General Torre na ilagay nga siya sa puwesto na 'to 'no. So patungkol naman 'no, tuloy natin kasi, sinasabi nga ng mga tao kanina nag-press con po si, DILG Secretary, John Vic Remulla. Tinatanong siya, ano ba ang tunay na nangyari? Ano ba ang naging kasalanan ni General Torre, may kasalanan ba? And ang sagot po ni John Vic, wala daw nalabag na batas at hindi naman daw siya kinasuhan kasi wala naman siyang kaso 'no, walang kaso, walang nalabag na batas. In short, gusto lang daw ng pangulo yung, new direction 'no. Pero mga kaibigan, may mga lumalabas kasi na mga alingas-ngas 'no na ang nangyari dito sa, pagre-release kay General Torre ay yung internal affairs 'no. Yung merong gusot na nangyari,
sa ano, internal 'no, ah, dahil ito nag-ugat doon sa pagre-reshuffle mga kaibigan 'no ni General Torre doon sa kapulisan 'no, na yung pumangalawa sa kanya mga kaibigan itong itinalaga ngayon PNP chief, yan yung pumangalawa sa kanya ay dinala niya sa Mindanao 'no, doon niya parang ni-reshuffle niya at doon niya idinestino sa Mindanao. Tapos yung nasa Mindanao naman na, na, opisyal ay dinala naman niya dito sa Manila at yun ang naging parang second in command 'no, pangalawa sa kanya. So parang ang nangyari yung supposed to be na pangalawa sa kanya ay na-demote parang gano'n yung nangyari, na-demote kasi dinala nga niya sa Mindanao 'no, doon niya in-assign at yung nasa Mindanao naman, yun naman ang parang, na-promote kasi naging second in command 'no, PNP chief tapos second in command 'no. So ang nangyari mga kaibigan parang nagalit yung, NAPOLCOM kasi nga, dapat daw eto ay kinokonsulta muna sa NAPOLCOM 'no, NAPOLCOM. Tapos, dapat din daw, ito yung mga ano 'no, yung mga sabi-sabi na dapat din daw ay pinapaalam muna kay, Secretary, John Vic Remulla kasi si, Secretary John Vic Remulla under sa kanya ang NAPOLCOM, ang PNP. So gano'n po yung ano, yung kalakaran. So, ang nakikita ko dito, kaya ni-relieve din 'no, siguro sa tingin ko lang, kaya ni-relieve din siguro talaga si, General Torre, bukod doon sa plano 'no, sa talagang plano ni PBBM na nabigyan siya ng isang assignment na napakatindi 'no, napakahirap na assignment. Bukod doon mga kaibigan, sa tingin ko yung nangyari na alitan 'no, between PNP tapos, nagkakagalit yung, PNP tapos NAPOLCOM tapos, ah, pati yung DILG kasi parang nangyayari naba-bypass parang gano'n 'no. Kasi siyempre alam naman natin si General Torre mga kaibigan ay napaka-strong personality niyan mga kaibigan 'no, talagang kapag meron din siyang gusto na alam niya na tama, i-insist niya talaga 'yan at saka kaniyang dedepensahan. So, parang gano'n yung nangyari mga kaibigan na kumbaga kinol out na siya na, "Hindi puwede 'yan, hindi mo puwedeng, kunin yang taong 'yan at ilagay dun sa Mindanao tapos yung nasa Mindanao yung ilalagay mo dito." Parang kinol out na siya tapos ang ginawa niya parang Parang hindi yata niya, nasunod 'no at sa pagkakaintindi ko, doon sa mga narinig ko mga kaibigan ng mga data tuloy ng mga, kuwento 'no na nangyari, noong nag-flag ceremony daw ang PNP ay prinesenta ito ni General Torre sa PNP 'no, yung tao na kinuha niya from Mindanao na inilagay niya as second sa chain of command. So parang ayun yata, nagkaroon ng ano NAPOLCOM tsaka si, Secretary John B. Remulla parang naba-bypass ba. Parang iniisip nila ng, hindi daw pupuwede yun kasi nga, dapat kokonsulta muna,